Ohayou gozaimasu. Kyou wa Getsuyobi desu. Ingat ha. Gambatte ne. あとこれ見てパパ。 Nani suru? これね。 Gawa mo yan? Oh. Anong tawag dyan? カラス。 Karasu. Paano ba yung koi ng karasu? Gambatte. Pasok na to si Yuna-chan sa school. At tignan ni Mama Aya. Kuya Ijiwa, pumasok na kaninang umaga. Kyo, swimming aro? わかんない。 Wakanay. Ingat ha. Bye bye. Love you. Ingat mahal. Nakakalimutan. Ano to mahal? Ha? Ano yan? Dadali mo rin yan? Sa saga ko doon na yun. Ingat na eh. Bakit so simple? Ay, Bye-bye. tapos kita eh. Ingat ha. So, magandang araw po. Di bali, pumasok na sila Kuya Eiji, Yuna-chan, sa si Mama Aya sa trabaho. Mga bata sa school. Ako naman po may pasok ulit ako mamayang gabi. Di bali, ang trabaho ko po kasi ay panggabi na ngayon. Dire-diretso na ako panggabi. So, dahil Lunes ngayon, nakatulog naman ako ng maayos kagabi. So, meron akong energy ngayon. Kaya naisip ko na gawin ko yung mga pwede nating magawa ngayon. Katulad na lang nitong aking homework. Meron akong homework o assignment na binigay nung aking Japanese sensei. Gawin ko daw sa bahay. Actually, sobrang nahihirapan ako kasi mga kanji siya na merong hiragana, katakana. So, sasagutin mo lang yung mga parang fill in the blanks. Parang ganun. Katulad na lang nitong chukue, blank, we, blank, hong, blank, arimas. Yun. Chukue no we ni hong ga arimas. So, yun yung parang naging sagot ko dun sa sentence. Hindi ko alam kung tama yun, pero sana tama tayo. Parang sinabi ron na sa ibabaw ng table merong libro. Parang ganon. No, parang mga basic lang katulad ng mga grade 1, grade 2 students. Ganun lang naman yung mga tinuturo sa akin pansamantala. Kasi nasa basic pa lang tayo. So, tinuturo lang po sa akin yung mga tamang salita na pwede nating ilagay sa isang sentence. Katulad na lang ng nasa ibabaw ng table ang libro. Parang ganun. Nang saka ng ang yun yung mga parang pinag-aaralan ko ngayon kung paano natin ipapasok yun sa tamang sentence, sa tamang salita. Yun. Anyway, ayoko nang pasakitin ng ulo nyo. Di baling ako na lang kasi ako yung nag-aaral eh. Tapos, ayun, pagkatapos kong sagutin to, dahil may oras naman ako ngayon, ang gagawin ko, mag-general cleaning ako sa bahay kasi tapos mamayang tanghali na lang ako matutulog para may energy naman ako pagpasok ko mamayang gabi. Ayan, okay na, tapos na. Tapos na yung aking homework. And every Wednesday yung aking pasok sa school. Sa mga gusto rin palang matuto ng Japanese language, kahit wala kayo dito sa Japan, kahit nasa Pilipinas kayo, kahit nasa ibang bansa kayo, at gusto nyo matuto ng Japanese language, pwede kayong mag-enroll sa isang online class. Search nyo lang itong VGBB. Search nyo lang sa Facebook ang VGBB Japanese Academy. Ayan, pwede kayong mag-enroll sa kanila sa napakamurang halaga lang. For only 5,999 pesos, matututo na kayo ng Japanese language. Pero dahil napanood nyo dito sa J Pinoy Vlogs yung about dito,
Kung sakali mag-i-inquire kayo sa kanila at mag-i-enroll kayo sa kanila, sabihin nyo lang na napanood nyo rito sa J Pinoy Vlogs, magkakaroon kayo ng discount. Yung dating 5,999 pesos, magiging 2,700 pesos na lang. So, ang laking discount yun. Kaya puntahan nyo lang yung kanilang Facebook page, yung BGBB Japanese Academy. Tapos, i-follow and like nyo lang yung kanilang page. And sabay-sabay tayo mag-aral ng Japanese language. So, bago ako maglinis ng bahay, magtatapon muna ako ng basura dahil Monday pala ngayon, basura day. So, dito kasi yung pagtatapon po ng basura, hindi po araw-araw. May araw po ng tapunan ng basura. At tulad po nito, ito ay tatapon natin every Monday saka Thursday. So, dito sa lugar namin, kailangan bibili ka ng kulay pink na basurahan para malaman nila na dito sa lugar namin ito. Tapos sa ibang lugar naman parang may kulay puti, merong kulay dilaw. So hindi lahat ng basura ay pwede mong ilagay dito. So pili lang yung basura na nilalagay dito. Katulad na lang ng mga pagkaing tira, mga papel, plastic, yung mga balat ng saging. Yun yung mga nilalagay dito. Tapos sa ibang araw naman yung mga ibang basura. Katulad ng mga karton. Tapos sa ibang araw naman yung mga basura, katulad na lang ng mga ganito, yung mga pet bottle. Pero pakita ko lang sa inyo. Kapag nagtapon naman po kami ng pet bottle dito, hindi po natin sinasama to. Tinatanggal po ito. Tapos ito po sinasama sa pang Monday to Thursday na basura. Tapos itong takip naman po, nakahiwalay pa rin po ito. Tapos yung pet bottle naman, pinagsama-sama natin dito sa isang transparent plastic bag. Kung makikita nyo, lahat sila wala nang takip sa kanong plastic sa harapan. Tapos, dinudugod na lang yan para magkasya. Tapos yan, yung mga takip, magkakasama yan. Nasa ibang plastic din sila. Tapos, sa tali mo, sabay-sabay man silang tatapon. Tapos, yung mga pet bottles naman po, tinatapon nito every Tuesday, second and fourth week ng month. So, twice a month po tinatapon ang mga pet bottles. Kasama po nito yung mga cardboard o yung mga karton na kailangan nakatupi din. Tapos, pagsasamahin mo yun at itatali mo. Hindi pwede yung kalat-kalat mo siyang itatapon dun sa basurahan. Tapos kasama pa nito yung mga damit. Tapos yung mga damit naman na hindi mo kailangan or mga sira ng damit, kailangan mo din ilagay sa isang transparent plastic bag bago mo itapon. So dahil 4th week po ng Tuesday bukas natin itatapon na to. Tapos yung mga lata po or yung mga cans, katulad na lang nito. Cans, ganitong mga lata. Yung lata ng soft drinks, lata ng tuna. Magkakasama naman po yan. So, kailangan nasa plastic bin. Tapos, tinatapon naman po ito every first week and third week ng Tuesday. So, twice a month din po ang pagtatapon ng mga lata. Ang kasama naman po nitong sa pagtatapon ay yung mga appliances na nasira na or hindi na ginagamit or kailangan nyo nang itapon. Pero kailangan yung appliances na yun is hindi hihigit ng 50 centimeters. Yung laki. Katulad na lang ng mga camera, cellphone, or gadgets na maliliit, yun, pwede nyo itapon yun kung ayaw nyo nang gamitin or sira na. Tapos kailangan nyo rin ilagay sa isang plastic bag bago nyo itapon. Tapos kasama pa nun yung mga pinggan na sira or basag. Tapos payong na sira. Yung mga non-burnable waste, yun yung magkakasama every first and third week ng Tuesday. So yun, tapon ko muna ito dahil baka hindi natin maabutan yung truck ng basura. Ang ganda ng araw ngayon, no? Pakita ko lang sa inyo kung saan ko tinatapon yung basura natin. So dito rin natin tinatapon yung pang first week and third week ng Tuesday. Tapos second week and fourth week ng Tuesday dito rin. Ayan. So may net yan para hindi galawin ng mga uwak. So uwak ang kalaban po namin dito. Kung sa atin po sa Pilipinas, mga aso po. Dito naman po, mga uwak ang nanggugulo ng basura.
Kaya kailangan nakanet po yan. Okay. So maglilinis muna ako ng bahay. Tapos noon magluluto naman tayo ng tanghalian natin. So mabilisang linis lang din naman para mabukasan yung mga dumi-dumi sa bahay natin. Ayan, so vacuum naman tayo. Ayan, linisin naman natin yung toilet bowl saka yung palituran natin. Luto na tayo ng tanghalian. Ang lulutuin natin yung request ni Mama Ayang, fried chicken. Kung katulad nyo kami na mahihilig sa fried chicken, ayan, eto, bili lang kayo nito. Gusto nyo rin ito, marinated chicken na siya, available dito sa atin. Mag-message lang kayo sa J Pinoy Vlogs Japan or sa ating line application. Ayan, mag-message lang kayo. Available po ito. So, kung bibili kayo, papakita ko na rin sa inyo yung paraan kung paano natin lulutuin to. Una, ilalagay mo lang sa lalagyan yung ating marinated chicken. Meron siyang 9 na pirasong malalaking cut ng manok. Meron tayo ditong leg part, meron tayo ditong wing part, meron din tayo syempre thigh part na kung gusto nyo mabalat, ito yung thigh part. Tapos meron din tayo rito yung pinakalaman niya. Dahil marinated na nga to, ibig sabihin may pimpla na to at may lasa na. Ang iisipin na lang natin kung paano ito magiging crunchy and crispy. So maglalagay lang tayo ng harina at cornstarch sa isang tasa at hahaluin lang natin to. Hindi na natin kailangan lagyan ito ng asin or paminta dahil yung marinated chicken natin sobrang malasa na. At habang hinahalo na natin yung ating harina at cornstarch sa ating manok, ay magpapainit na tayo ng mantika. Sa pagluluto ng ating marinated chicken, mas maganda na nakalubog siya sa mantika para mas ma-absorb niya yung juiciness pati yung crunchy ng ating magiging lutong manok. Lagi niyong tatandaan na sa pagluluto ng manok ay hindi kailangan ng malakas na apoy. Medium heat lang para hindi agad masunog yung balat at maluto yung kaloob-looban ng manok. Matunog. Ayan, tikman na natin to. Kung mapapansin niyo po, magkaiba po ng kulay. Kasi ito po ay 2 beses nang naprito. Ito po ay 1 beses lang. Ang ginagawa ko po kasi, ipiprito ko siya ng konti lang, tapos ipapahinga ko siya ng saglit, tapos ipiprito ko po uli. Para ma-achieve natin yung ganitong kulay. Crispy na rin talaga siya. Huwag po tayo mag-iprito na sobrang lakas yung apoy. Kailangan medium heat lang po. So, tikman na natin to. Gravy dyan. Ayun o. Talakinas. Crunchy, no? Nakuha natin yung crunchiness. Saka yung juiciness. Kaya hindi rin namin masyadong namimiss ang Jollibee sa Pinas eh. Dahil meron tayo dito sa Japan ng marinated chicken. Kung gusto nyo rin pong itry ito, message lang po kayo sa ating Facebook page sa J Pinoy Vlogs Japan or kaya sa ating line up. Ayan. Sa mga kababayan po natin dito sa Japan, ayan, pwede na po kayong umorder sa atin. Hi! Arigatou gozaimashita!
Meron dumating na package sa atin. Di bali naka-styro naman siya dahil cooler. And itong package na to ay galing uli kay Tita Jack. Lagi na lang may padala sa amin si Tita Jack. Thank you Tita Jack and Tito Chichang. Ayan, buksan natin kung ano yung laman. Sabi ni Tita Jack kasi, itong pinadala nila ay galing pa sa ibang lugar. Saka ang gumawa daw nito ay sikat na chef. Ayan. So, yun yung laman niya. Les Rosiers. Ayan, tama ba? Tingnan natin yung laman. Ayun. Tingnan natin. Ayun, parang special na naman ito. Chokora Ice Boru. So, meron siyang vanilla, meron siyang crunchy, and meron siyang strawberry, may mango. Yun yung mga flavor ng ice cream pala siya, ice cream ball. Parang ice cream ball. Ayan, naisip ko nga na mamaya na lang natin tikman to kasama sila Yuna Chang saka si Kuya Iggy. At syempre si Mama Aya. At dahil nga summer season ngayon, nagpadala na naman ng oyasang namin ng mga gulay dito sa bahay. So nagpadala siya ng talong at saka ng pipino. Kaya naman naisip ko, nung nakaraan nagpadala na rin siya ng talong. Kaya naman naisip ko na yun na lang yung ulamin namin ngayong gabi, magtatortang talong tayo. Madali lang namang magluto ng simpleng tortang talong. Itlog lang naman, tapos lalagyan lang natin to ng asin. Babatiin natin to tapos isasama lang natin sa nilaga nating talong. After ko nga mapalambot yung talong, ay tatanggalin ko na to sa tubig. At syempre, mag-iinit na rin tayo ng mantika. At habang niluluto nga natin itong ating tortang talong, ay isa-shoutout natin yung mga kababayan natin na laging nagko-comment sa atin dito sa J Pinoy Vlogs. Shoutout kay Rico Migi, shoutout kay Robid Madrid, shoutout kay Arnel Paras, shoutout kay Sheila Gomez, shoutout kay Geraldine Noval, at shoutout din kay Piggy Tianson. Ayan, maraming salamat po sa suporta at pag-comment nyo sa mga videos natin. Ayan, kung gusto nyo rin ma-shoutout sa susunod na video, mag-comment lang kayo kung bakit nyo nagustuhan ang ating video at ang J Pinoy Vlogs. At huwag nyo na rin kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa ating channel. Ayan, maraming salamat po. Kain na. Nandito na sila Kuya Iggy. Nandito na nga sa bahay si Kuya Iggy, si Yuna, pati na rin si Mama Aya. At nauna na nga kumain si Kuya Iggy dahil sobrang pagod daw siya at gutom dahil sa training ng basketball nila kanina. Si Yuna naman at si Mama Aya ay maliligo muna bago daw sila kumain. May mga ginagawa rin si Mama Aya katulad na lang ng pag-check ng mga bag ng mga bata para i-check yung mga assignment or homework nila. Meron din mga notebook ang mga bata rito kung saan pwede magsulat ang magulang kung sakaling may gusto siyang sabihin sa teacher or yung teacher naman may gustong sabihin sa magulang. Mahal, kunin mo na yung surprise mo kay Yuna Chang sa Kuya Iggy. Ito na! Charan! Bakit? Charan! Asan ba? Yung styro. May isa pa eh. Para ikaw lang natuto. Gaya mo, ganun ka din dapat. Yung surprise na yan ay galing kay Tita Jack at Tito Chichang. あれ、ちとちいちゃんってさ、あれじゃん、なんだっけ、毎日じゃないけど、たまにさ、ほら、なんかさ、プレゼントくれる。そうだよ。そう、人じゃん。そう。あとこれ何？ Huwag kayo magbukas. Tala. せーの。 1, 2, 3, せーの. May karton pa, no? Ikaw, Bendy. Mas natuwa ka pa doon sa plastic, ah. せーの。 Se no. Ano yan? 何これ？アイス。 Ice cream? Ay, ice cream! ちょっと食べてみる。 Good. Ayo. Parang Meron siyang 4 flavors. May strawberry, may mango, Vanilla. may vanilla, merong crunchy. crunchy. Yan ay mango. 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 O, sa'yo chocolate. Oh. Papawa crunchy. Ako ka strawberry. うまい。
Parang siya. Akala ko Sarap ano, ng mango. pulboron. Akala ko pulboron. Sarap ng mango. Sarap ng mango. Opo. Oh, shit. Yun na siyang vanilla. Ay, ang harap. Banana, nande, chocolate. Thank you, Tita Tita Jack, for another, presento. And Tito Chichang, for walang sawang presento. Yun. Thank you po. Thank you po.